So, may nag-request nga sa akin na nakakalungkot na balita na nakita niya sa social media. Ang ginawa ng kanyang employer sa kanyang mga employee, ito nakasakay sila sa truck na maliit. Alam mo, sobrang init dito, lalong-lalo na sa kalsada pa man sila and wala man lang ka-cover-cover yung kanilang sinasakyan. Tapos ang init-init pa ng hangin, tapos pag nagka-traffic, mag-stop kayo. Tapos isasakay kayo sa ganito. Akalain mo lang, no? Sobrang init dito, hindi mo nga kayang tagalin eh. Tingnan mo yung kasama niya, oh. Tingnan mo yung kasama niya, napanghina na, nakagano na sa kasama niya. Kawawa naman to. Ano kaya ito, mga kabayan ba to? O ano, basta sabi niya, i-vlog ko daw kasi nga nakita niya na ganyan na nangyari. Nakakaawa naman tong mga to. Sobrang init. Wala talaga, meron talagang mga among, wala din silang puso, no? Tingnan mo, kahit payong, kahit wala silang cover eh. Diba? First time ko rin makakita ng ganito kasi kadalasan talaga dito sa Saudi ay may mga cover naman sila kahit papaano. Kasi nga sa sobrang init dito. Alam mo bang init dito? Hindi basta-basta. As in talaga napakainit. Kahit nga lumabas ka sa labas eh. Yung mukha mong yan, yung hangin, para kang dinadarang sa apoy. Sa sobrang init. Hindi mo kayang tagalin. Kahit nga nandito ka sa loob, pag wala kayong aircon, sobrang init talaga. Iba talagang init dito sa Saudi. Although kahit ako nung unang salta ko dito, talagang as in talaga, hindi ko kakayanin yung init na aking naranasan hanggang nga ngayon. So, tiis-tiis lang talaga. So, pag wala kayong aircon sa loob ng kwarto, hindi nyo kakayanin ang init. As in. Alam mo, ang init talaga ang magpapawala sa'yo dito. Kaya kadalasan marami din na high blood. Kasi sa sobrang init sa labas, tapos marami pong mga construction na nagtatrabaho. Pero, kasi sa hirap ng buhay, siyempre gagawin nila. So, ito nga ay katulong din siguro to sa kanilang employer. Grabe, ang employer niya, hindi man lang siya nahabag dito sa kanyang kasama, sa kanyang mga employee, no? Akalain mo, para ka lang pinasakay na kung ano dyan. Sobrang init. Okay lang sana kung mga Asian. Diba? Dito, ang init. So, iba-ibang kapalaran nating mga OFW. So, lagi natin sinasabi sa kamag-anak natin na, ay, okay lang ako dito, okay lang tayo. Pero hindi yun totoo. Ang iba tinatago nila, na ganyan ang sitwasyon nila, na kung ano na lang ang iutos at ipagawa sa'yo ng iyong amo, ay gagawin mo. Kasi wala, no choice tayo. Sasabihin nila, nakasaad sa kontrata, na magtrabaho ka, pero abusihin ka nila, no? Alam mo, ang pinakamahirap talaga ang maging isang mahirap ka. Na lumalabang ka lang sa patas na buhay dito. Sa abroad. Tapos, minsan unfair. Kasi, ganyan nga, ay makakita kang nasusobrahan na sila ng pang-abuso ng kanilang mga employer. So, nakakasad na makakita na mga ganito. Kahit nga ako, makita ko ang ganitong sitwasyon, nakakasad. Sana, I hope na hindi naman ganito talaga. Na hindi na nila maranasan ng iba pa ang mga ganito. Sobrang init ngayon. Buti malang kung malamig. Kahit nga malamig, mainit pa rin sa labas. So, sa mga hindi na kaka-experience ng init, hindi kayo makaka-relate. Pero pag kayo naka-experience talaga ng init, at mahilo-hilo kayo. Ako nga, pag minsan sinasama ako ng aking amo, pag lalabas kami, sasabihin ko sa kanya, parang ayoko sumama, naglilay yung paningin ko kasi nga, sobrang init, parang kung niluluto sa loob ng sasakyan. Pagka-delikado. Iba talaga dito ang init kasi nga disyerto. So, lagi tayo magpe-pray, lakasan natin ang ating loob. Manalangin tayo palagi sa Panginoon, sa ating mga kababayan dyan na patuloy na lumalaban sa hirap ng buhay. Ingat lagi mga kabayan, and then patuloy tayong mag-pray, and pasasaan ba't matatapos din ating paghihirap at makakauwi din tayong lahat sa Pilipinas. Naway ang ating mga pangarap ay matupad natin lahat nang makasama na natin ang mga mahal natin sa buhay at hindi na tayo maghirap pa dito sa abroad. Na hindi na maranasan ng mga OFW ang ganitong pagmamaltrato na hindi ka natuturing na tao ng iyong mga employer. Kasi kadalasan marami talaga ang inaabuso dito na silent lang sila, na hindi sila nagrereklamo. Tinitiis lang nila kasi iniisip nila na sana matapos ng kontrata, maging madali ng araw, ang buwan, ang taon, na makasama na nila ang mga mahal nila sa buhay. Sobrang sakit. Sobrang daming sakripisyo ng isang OFW. So, hindi lahat ng OFW ay gumagawa ng kung ano-ano dahil marami pa rin at marami ang matitinong OFW. So, I hope so na okay lang sila, no? I hope so na ayos lang sila, na makarating sila ng maayos doon. Kahit nga siguro uhaw na itong kasama niya dito. Kaawa talaga sila. So, ingat-ingat tayo mga kabayan palagi, and pray for us. Pray palagi sa Diyos na sana maging madali na ang mga araw at buwan nang makauwi na ang lahat at makasama na ang kanilang mga mahal sa buhay.